2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test. Sa Tagalog po ay suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi niyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion na yung believable profession of faith. At nandito na naman tayo sa labas ng apartment devotion dahil madaling araw na at hindi tayo mapagbulabog sa ating mga kasama sa bahay. Ayun po, mabalik tayo sa ating usapan o sa ating tatalakayin. Believable profession of faith. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay 3 tests of salvific faith. A new Lord, obedience to Christ. Sorry po sa background sound. Hindi po natin maiwasan yan. Kaya please bear with me po. At ang ibig sabihin po ng a new Lord, obedience to Christ. Ang new Lord po ay tumutukoy sa pagbabagong dulot ng pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas na ating mga buhay. Ang pagsunod po kay Kristo o yung obedience ay hindi lamang sa tuntunin ng reliyon o ritual. Hindi na natin ito ginagawa dahil ito yung sinasabi ng religion natin o ito yung kasama sa ritual ng ating mga pananampalataya, kundi ginagawa natin itong obedience dahil ramdam natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo sa ating mabuhay, at dahil dun sa pagmamahal na yun, nararamdaman natin ay gusto nating umobey o gusto nating sumunod. Yung obedience, hindi ito parang sapilitan. Ito ay parang naramdaman mo sa iyong sarili mismo, kaya ka sumunod. Ganun po kasi yung pamumuno o kung paano mamuno ating Panginoon sa Kristo. Hindi siya kagaya nila Hitler, yung mga mananakop, kila etc. Yung Russia, yung way of pananakop po ng ating Panginoon sa Kristo is pagbibigay o pagpapakita ng love o showing His love. Dahil kapag nakita po natin sa sarili natin at na-realize natin sa sarili natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon sa Kristo, doon po natin malalaman o magkukusa na umubig o sumunod sa Kanya. Kaya yung pagsunod po ay hindi lamang isang tuntunin o sinasabi ng reliyon sa atin, kundi ito po isang makulay na personal at ugnayan kung saan pinapakita po yung tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa at buhay na sumasalamin sa mga aral ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil nga po, pinakitaan tayo ng sobrang pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo, at doon po natin marirealize na ito, idol ko to, ito yung pinaka image na gusto kong mag-reflect sa akin. Ganun yung pananampalataya na sa atin between our Lord Jesus Christ and sa ating mga tao. Dahil sa sobrang natin siya, parang nilulook up, ay yung mga gawa niya ay nag-i-start na sumalamin sa ating mga buhay, sa ating mga kilos. Kaya yung pagiging masunurin po sa ating Panginoon sa Kristo ay hindi isang aksyon na ipinagkakait, kundi ito po isang natural na resulta na tunay na pananampalataya, rather. Isang buhay na nag-aalay sa sarili natin sa Kanya, sa ating Panginoon sa Kristo, at sumusunod sa Kanyang kalooban sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangalang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay a new heart, a loving God and loving people. By the way, yung po natin, yung itong tawag dito, itong mga katuruan po natin ay ito po yung 3 tests of salvific faith bago po dapat tawag dito, bautismohan ng isang tao. Dapat kinukonsist niya itong 3 o pasok siya dito sa tatlong ito. Yung una po ay yung sinabi natin kanina, yung obedience to Christ. At ang pangalawa naman po ay a new heart, loving God and loving people. Ang ibig sabihin pa ng new heart ay sa isang puso ng binago ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung isang puso na hindi nagmamagaling sa sarili, kundi naglalayo na magmahal ng
ah, ah, magmahal rather at magsilbi sa ating Panginoon Diyos at sa ibang tao. Ang loving God rather ay hindi lamang ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos, kundi ito yung pagkakaroon ng tunay na relasyon at pagsamba sa Kanya. Samantalang yung loving people po ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa, pag-alaga at pagpapatawad na ayon po sa mga turo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa ganitong konteksto po, ang isang believable profession of faith ay makikita natin na hindi lamang sa pananalita, kundi sa isang bagay na may kasamang tunay na pagmamahal sa ating Panginoon Diyos at sa tunay na tao at sa ating mga tao rather. Ang pagiging masunurin po sa ating Panginoon sa Kristo ay pagninilay sa kanyang halimbawa ng pagmamahal. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Lazaro Campo ay new outcome. Hindi pala itong pangatlong katuruan, kundi ito yung pangatlong kinukonsist mo dapat para ikaw ay ma-qualify na bautismuhan o ilublob sa tubig. Pangatlo po ay a new outcome, fruit of the Spirit. Kapag ang isang tao po ay tunay na may pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo at sumusunod sa kanyang mga utos o mayroong obedience na kagaya ng sinabi kanina sa unang katuruan, ang resulta po ng buhay na iyon ay hindi lamang panlabas na relihiyosyong gawa, kundi ito po ay isang natural na pagpapakita ng mga katangian na banal ng katangian ng banal na spirito po pala rather sa ating mga buhay. Ang new outcome po ay isang buhay na puno ng mabubuting gawa at mga bunga na sumasalamin sa pag-ibig, kabutihan at katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Pinapakita po natin yung tunay na pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi lang sa pamamagitan ng mga salita, kundi ito po ay sa pamamagitan ng mga konkretong pagbabago sa ating mga buhay at ugali na nagbumula sa pagkakaroon ng relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kapag po kasi may relationship tayo kay Lord, ito po ay magkakaroon ng good domino effect sa ating mga buhay. Hindi lang sa ating spiritual. Yung spiritual is, yun lang po yung pinaka makukuha natin. Pero, beside that, meron pa po mga bonus, sobrang dami. Magkakaroon ka ng great health, hindi lang health, physical health, mental health, emotional health, etc. etc. Lahat magiging good yun kapag partner mo ang ating Panginoon sa Kristo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.